Yan, Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan, mga kabunyog, mga kababayan. Mukha talagang re-resbakan na itong si Amy Marcos. Ha? Ng kanyang mismong mga kapamilya. Ha? Siyempre talagang nasaktan po si Lisa Marcos at si Sandro Marcos at maging yung kanyang kapatid. Diyan sa kanyang akusasyon na itong mga kapamilya ay mga adik po. Adik na sinasabi nga ni Amy, bata pa lang sila, alam niya na si Bongbong Marcos, alam daw nila na si Bongbong ay adik na, may problema na talaga. Ngayon, mukha pong itong ginawang iskandalo ni Amy, talagang meron itong repercussions. Kumbaga, kahit may kasabihan po tayo na blood is thicker than water, ang dugo daw ay mas malapot pa sa tubig. Pero sa pagkakataong ito, mukhang wala na pong dugo-dugo sa kanila, no? Especially dito kay Amy Marcos. Kaya nga, tingin ko may mga consequences ito. Ha? Na mangyayari talaga. Lalo po sa politika, may mga galawan po dyan ngayon sa Ilocos Norte. Kung saan ay pinatawag po yung mga mayor ng Ilocos Norte, malamang po yan ay pag-uusapan dyan yung political realignment. Dahil nga po ang anak ni Amy Marcos dyan, itong si Matthew Marcos Manotoc, ang kasalukuyang governor. I think yung kanyang anak dati ang governor dyan. So si Matthew ngayon ang vice governor, dating governor. So yan namang Ilocos Norte, puro Marcos naman po yan. So ngayon, ang tanong po ngayon dito, ano nang mangyayari kay Amy Marcos? Sapagkat yung pong, kung titignan niyo po yung mga political page ng governor dyan, tinignan natin yung si Governor Cecilia Araneta Marcos, meron isang post doon na talagang makikita nyo, pumunta si Amy, birthday yata ni Amy, puro bashing po, binash po talaga ng mga Ilocano. Si Amy, ang sabi nga ng mga Ilocano, kababain ka. Rup-rupa, yung mukha mo, ang kapal ng mukha mo. Kaya ang galit po yung mga Marcos loyalist, no? Kitang-kita nyo po sa social media. Yung bashing, yung pambabatikos po na inaabot ngayon ni Amy Marcos. So, politically, tingin ko, sabi nga ni Tito Soto, ito yung defining moment ng political career ni Amy Marcos, ha? Pero tingin po natin itong si Amy, at to the extent yung kanyang anak, siyempre maapektuhan yan, politically dead na sa Ilocos Norte. At least si Amy Marcos, hindi natin alam si yung Matthew, no? So isa pa po, yun nga, dahil ginawa niya yan sa kanyang kapatid, may mga ugong-ugong. Actually, ito, sinabi po ito ni Larry Gadon, presidential advisor po ito, si Larry Gadon, na tinitignan na daw yung bagman at yung mga contractor na malapit kay Amy Marcos. Mukhang sinisilip na. Mukhang pagkaganyan po ang mga statement, maglalaglagan po, kumbaga. Wala na ritong kapakapatid ng presidente. Kumbaga, pinutol na po yung pusod The moment po na iniskandalo ni Amy Marcos yung kanyang kapatid na adik, sinabi po sa daan-daang libong tao, talagang iniskandalo yung kapatid, pinahiya yung kanyang pamilya, di ba? So, wala na, naputol na yung kanilang pagiging magkapatid sa politika man yan or sa personal. So, yun po yung sinabi ni Larry Gadon. Mukhang may mga bagman, may mga contractor na sinisilip na ngayon, iniimbestigahan. Mga flood control project dyan po sa Ilocos Norte. Ha? Kaya yan, nung panahon na yan, si Amy Marcos nag-governor po dyan. O siguro yung kanyang anak, hindi natin alam kung anong mga gagawing investigasyon dyan. Pero definitely, laglagan po. Laglagan. So napakatindi po nito. Sinasabi na naghahangad si Amy na maging vice president ni Sara Duterte. Siya ang kukuning vice. Bunyog!
Halikan na kasama ka, bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.